Oh, ito mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rinibay. Bakit ko po to pinapakita sa inyo itong laro sa Japan na itong papaluin kapag tumutunog yung putput mo na nakalagay sa paa. Ito po ang nangyari sa ating bayan ngayon. Kung sinong maingay, yun ang papaluin. Alam mo natin, ganito na ang ating gobyerno ngayon. Kung sinong maingay ay susupilin. Papaluin para tumahimik, para hindi ka na mapalo, di ba? Oh, ito, isa pa. Ito ang sabi niya ni retired Air Force General Romeo Pokis. Ang hindi natin maintindihan at ikinababahala natin ay bakit ako. Yan na. Bakit yung mga taong nagpapahayag ng mga damdamin, nagpupuprotesta dahil dito sa matinding korupsyon, na to ay kinakasuhan, hinuli, inaristo tulad ko. Dapat ang kinakasuhan, inaristo yung mga taong nagnanakaw. Pero baliktad ho, mga kababayan. Ito pinakita ko kanina. Itong nangyari sa ating bayan, parang laro sa Japan. Yung papaluin kapag maingay. Parang ganun, di ba? Pangit. Yun, di ba? Ito ang gobyerno natin ngayon. Kung sinong maingay, papaluin. Ito pang susunod na ipapakita natin mga kababayan. Ito ay binulgar ho ni Chavit Singson. Ni Manu Chavit. So, napagaganda to hindi ako nagsabi dito Sabi ito kay Chavit alam mo natin, pag-usapan ho natin ngayon, alam mo na malalaman natin kung sino to So, tuloy natin. Manong Chavit, tuloy! Palakpakan natin si Manong Chavit. Tuloy, Manong. Ayan. Sa susunod na papakita ko sa inyo na ang pera ay makapangyarihan. Magbabago ang tao. Example, Jose Claire Castro. Ay. Kanyang. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Ito pa dati, si Claire Castro, wala pang pera. Di pa mapira, di pa marami. Nung marami nung pera, ganyan na siya. Yan. Ganyan na siya ngayon. Pero dati ito papakita natin, wala pa itong masyadong pera. Naghanap pa ito ng mapagpapirahan. Kaya, tuloy, Manong. Manong tuloy. Alaskador. Nang aalaska na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kakwil. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kakli na ganyan, Ang galing ni Ate Claire. Galing. Si Ate Claire yun. Vlogger pa yun siya. Vlogger pa. Hindi pa tulad ngayon na ano na siya. Double na. Maliban sa vlogger siya, may dagdag na. Napagkakitaan na kanyang magiging vlogger na dati. Tapos ngayon, nagbablog pa rin. So, double income. Bira. Totoo talaga, makapagbago talaga yung pera. At saka yung pera, makapagbago talaga sa anyo ng tao.
Instead na maputi ka or maitim, magiging hunyango ka na pag may pera. Okay, tuloy tayo, tuloy ha, tuloy. Ang nakakataka partner dito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, nakakatagaga. 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 Walang alam si BBM. Clay Castro lang sasabi. Diba? Ang dami mong advisor, tapos yung secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASC ka pa and everything. Wala ka talagang alam. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito, makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF, oras na makuha niya, kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre, kasi Ate Claire! Ate Claire, anyari? Basta-basta? urgent nga. Urgent. No, urgent. Ganon? Oo. Pikit mata? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yan ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat Oo. ganon, partner. Diba? Dapat basahin niya muna. Hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba ito? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, naku. Partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, Oo. bakit pa parang ang nangyayari ngayon, Oo. partner, especially itong sa mga lawmakers natin, parang sila yung nagiging lawbreaker. Diba? Lawmaker Law- na lawbreaker. Sinabi mo yon, Ate Claire, sinabi mo yon. Paano ngayon? Sinabi noon. Iba ang sasabihin ngayon. Okay, tuloy. Urgent ito. Hindi na ito naaayon sa Constitution. Mhm. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin. Kapag meron tayo, pag may public emergency, o yung kinakaharap mo na yung calamity. Ngayon, nakita nyo, attack dog laban kay BBM ito. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Grabe ka naman, Manong. Manong Chavez, grabe ka naman. Ataknog pa rin. Pero tuta na. Akala ko Ate Claire. Tuta Claire pa na to. Bago na itong pangalan. Ikaw talaga, Manong Chavez, ha? Binigyan mo ko ng idea. Instead na Ate Claire yung itatawag natin, Tuta Claire na. Tuta Claire. Sige, tuloy. Tuta Claire, pakinggan ko kayo, ha. Makinig kami sa inyo. Anong sasabihin mo dito? Yung may budget ka na? May pira ka na? Ayun. Pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin na po siya ay dinamay. At alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito at saka po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo mga sinasabi ni Saldi ko ay pawang katang isip lamang. Dito natin makikita, mga kababayan, no? Pag pera na talaga pag-usapan, kahit kaluluwa mo, ibibinta mo na talaga. Ito, pag ako halimbawa, isa ako abogada, ganito ang pinag-aralan ko, hindi ko pagpipili yung integridad ko.
Paano na yun pagkatapos ni Bongbong Marcos? Tapos yun, dinala mo ng ganun. So, parang hunyango ka ang nangyari. Ito nga, nagiging hunyango na dito si Ate Claire. Dati, attack dog. Pero ngayon, attack dog pa rin pero tuta. Sabi ni Manong Chabit. Ay, nako. Tuta Claire. Palakpakan lang kita, Tuta Claire. Congratulations, Tuta Claire, na nalampasan mo. Parang hindi nakita ni Bongbong Marcos yung yung dati mong vlog. Hindi nakita. So, palakpakan lang kita. Success! Yan. Success talaga. Napakaganda. Okay, tuloy. Umaling itong spokesperson ng Malacanang. Noon, inaatake niya si Marcos. Ngayon, pinagtatanggol na niya. Attack dog noon, pero tuta na ni Marcos ngayon. Grabe, no? Grabe na. Ito po mga kababayan, no? Sa laki-laki ng halaga talaga na i-offer sa'yo. Hindi na sabihin na halimbawa ito, okay, Tuta Claire, tumalon ka. Hindi yun magtatanong kung bakit ako tumalon. Magtatanong to, gaano kataas yung tatalunan ko. Parang ganun na lang to eh. Sa laki-laki ng halaga na ino-offer ito, laki-laki ng oportunidad niya dito, tiba-tiba talaga to. Dahil pag kulang to sa bayan talaga, hindi mo ibibinta yung integridad mo bilang isang abogado na alam mo na sa umpisa pa lang, alam mo na yung inaatake mong tao, kitang-kita mo na. Dami namang naniwala sa inyo doon. Dami naniwala sa inyo doong mga sinasabi mo noon. Dami mo rin pong nabudol na mga follower mo. Na inaatake mo si Marcos sa time na yon, Ate Claire, tapos ngayon dinipinsahan mo na. So ibig sabihin itong mga follower mo, so sumasang-ayon doon sa mga ideas mo. Pero nung nagiging nababayaran ka na medyo malaki-laki na, medyo masaya ka na, ayon, palakpakan. Masaya na si Tuta Claire. Nako. Sa pamagitan ng paghuli, sa pamagitan ng itong mga congressman, si Kiko Barsaga, sinuspindi. Ito pa namang si Leandro Labiste, ongoing yung sinasabi nila na sampahan ng reklamo doon sa Ethics Committee para magkaroon ng mga disciplinary action. Pinakamababa itong suspension. So dito natin makikita mga kababayan na ipanawagan sa ating lahat na kahit sa paanong pamamaraan mag-support tayo doon na magpahayag tayo na nasasaktan na tayo doon sa korupsyon. Yun lang ang pakay natin. Wala naman tayong pakay na i-destabilize natin ang gobyerno, na buwagin natin ang gobyerno. Hindi tayo dyan. Wala tayo dyan. Ayaw natin na ganun. Sa diplomasyang pamamaraan, itong freedom of speech natin na pwede tayo magsasalita na ito ang hinaing namin. Yun ang hindi ko na, halimbawa sa side ko, yun ang hindi ko naintindihan. Bakit ganun ang ginagawa ninyo? Na instead na i-encourage niyo ang tao na magsisiwalat doon sa mga kabulastugan, sa mga ginawa doon sa mga empleyado ng gobyerno na humahawak ng pera o ano pa namang pamamaraan para maigastos lang yung pera na hindi tama. Yun pa yung mga tao magkaroon ng problema. Instead na, patunayan muna natin yung sinasabi mo. Halimbawa, wala tong katunayan, mananagot ka. Parang ganun. Hindi pa nga napatunayan na walang kalaman-laman itong mga reklamo nila, walang kalaman-laman itong hinaing nila. Sinusupil nyo na. Sa akin lang hindi yung tama eh. Pang-aabuso na yon. Ngayon lang administrasyon ito nangyari.
Dahil sa panahon ni PRRD, marami ding umaalipusta kay PRRD, hindi sa sumasang-ayon, lalo na itong mga Makabayan Black. Hindi, wala naman talaga itong gobyerno sinasang-ayunan itong mga rebelde, itong mga Alcontras gobyerno, itong mga NPA. Wala naman talaga itong sinasang-ayunan simulat sa poll. Wala ito. Walang gobyerno itong hindi nila inatake. Lahat inatake. Pero gusto silang umupo sa gobyerno. Yan ang mga taong mga hipokrito. Ito nga mga kahipokritohan ngayon. Itong pare, hipokrito. Itong mga nasa maraming mga hipokrito. Ito pang nangyari lastly. Maadlid ba ako dito sa nangyari sa Venezuela. Itong pagdakip doon sa presidente. Kung ano-ano man ang issue, wala tayong kinalaman doon. Iba ng soberenya doon. Pero dito na ako nagtaka sa mga Makabayan Black, may mga protesta pa sila dahil kinidnap o hinuli yung presidente. Hindi nga kayo protesta yung sarili nating kadugo pa natin ng mga Pilipino. Pinadala ng kapwa Pilipino, pinadala sa labas. Nagpista pa nga kayo sa tuwa. Anong tawag sa inyo mga Makabayan Black? Hipokrito. Naawa pa kunuhay kayo sa sa ibang bansa. At saka mismo natin sariling bansa, mismo natin sariling dugo, sinalaula ninyo. Gunggong. So dito po mga kaibigan mga kababayan, papanoorin lang natin itong buong video. Ilalagay ko lang dito sa link kung may hindi pa nakapanood dito. Itong emergency freeze kunto to ni Manu Chavez. So ilalagay ko lang dito sa baba. Panoorin nyo lang buong video nito patungkol dito sa nangyayari sa mga nakaraang budget. Ito talagang masasabi ko dito, itong pambabalahura sa ating pera ng bayan. Marami itong kasabuatan at saka yung sinasabi ko kanina patungkol doon sa mga pagsupil kung sino ang may iingay, yun ang papaluin. Yun ang nangyari kay Kiko Barsaga. Yun ang nangyari kay mangyayari pa, ongoing pa yung kay Leandro Labiste. At saka ngayon at saka yung currently lang yung kay retired Air Force si Romeo Pukis.